Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video ay ang mga travel requirements para sa mga dual citizens na uuwi at aalis ng Pilipinas para sa buwan ng Agosto 2024. Details coming right. So, panibagong buwan na naman kabayan, mag-update tayo ng travel requirements para sa mga kabayan nating dual citizen. Kung kayo man ay uuwi ng Pilipinas ngayong Agosto or paalis ng Pilipinas para sa buwan na ito. Itong video natin ay guide lamang po para sa inyo. So, magdedepende po yan kung gusto nyo po siyang gawing guide or kung may sarili po kayong diskarte or nagre-research po kayo on your own para sa mga travel requirements na kailangan ninyong malaman kung kayo ay bumabiyahe ng Pilipinas or kayo man ay paalis ng Pilipinas. Para sa mga kabayan nating dual citizen na pauwi ng Pilipinas para sa buwan ng Agosto, pinakauna, syempre, ang ating mga valid passport. So may mga kabayan tayong dual citizens na una, may dalawang pasaporte. Ito po yung foreign passport nila at kanilang mga Philippine passport. Yung isa naman is foreign passport lang ang ginagamit at pinapakita lang niya yung kanyang dual citizenship documents. Doon sa mga kabayan nating may dalawang pasaporte yung gagamitin, siguraduhin lang natin na yung mga foreign passports natin ay valid. 6 months rule, nag-a-apply po yan kung kayo ay pauwi ng Pilipinas. Lalong-lalo na doon sa mga kabayan nating dual citizen na foreign passport lang talaga ang gagamitin. Kasi hindi yan nila i-honor na kahit may Philippine passport ka or kahit may dual citizen ka. Kasi nga, kung foreign passport yung gagamitin, yung 6 months rule mag-apply. So, isigurado yan kabayan na valid ang inyong mga passports kapag uuwi ng Pilipinas para hindi ma-hassle, hindi ma-delay kapag kumukuha na kayo ng boarding pass at dire-diretso ang inyong pag-uwi sa Pilipinas. Pangalawa, yung ating plane ticket. As a dual citizen, isa ito sa mga perks ng mga dual citizen nating kabayan na pwedeng mag-book ng one-way ticket. So, it's either may ipapakita kang Philippine passport or may ipapakita kang dual citizenship document. Importante po yon kasi may rules ang Pilipinas kapag nagtatagal ka, manghahanap yan sila ng proof na eligible ka talagang magtagal sa Pilipinas. As a dual citizen talaga, one to sawa talaga yung stay mo sa Philippines. Walang limit yon. Basta magpakita kayo ng proof, like I said, kung may Philippine passport kayo, no questions asked. Walang hassle talaga yan. Pero dun sa mga kabayan natin, gumagamit lamang ng foreign passport, ipakita ninyo or siguraduhin dala-dala ninyo ang inyong mga dual citizenship paperwork or documents para may ipapakita kayo kung hihingiin man nila sa pagkuha ninyo ng boarding pass. Syempre kabayan, yung e-travel required pa rin. So medyo may kalituhan ito para sa ating mga kabayang dual citizens, lalong-lalo na doon sa mga kabayan nating may dalawang pasaporte. Alin ba daw ang gagamitin nila dapat kung uuwi sila ng Pilipinas? Kung may foreign passport sila at may Philippine passport sila. Magdedepende yun sa inyo kasi pwede naman kahit alin yung gagamitin nyo. Pero it does make sense kung ang gagamitin niyo is yung Philippine passport. Kasi uuwi kayo ng Pilipinas. Pwede nyo man din ipakita yung inyong mga foreign passport. Walang kaso yun, walang bearing yun, walang hassle yun. Kung ipapakita nyo man. Pero mas smooth ang transaction ninyo doon sa mga kabayan nating may dalawang pasaporte, yung foreign passport at Philippine passport. So, para mas madali, gamitin nyo yung mga Philippine passport ninyo. Kung ayaw nyo naman gamitin yung Philippine passport ninyo, pwede nyo din gamitin yung mga foreign passport ninyo. Gaya na sabi ko, nasa sa inyo kung alin yung gagamitin nyo para mag-register sa e-travel. Kasi sa e-travel naman kasi, walang option na dual citizen. So, it's either foreign passport or Philippine passport. So, nasa sa inyo yon kung alin yung gagamitin. Doon sa mga kabayan natin naman na foreign passport lang, yun at yun lang din ang gagamitin niyo for e-travel. Tandaan, e-travel, register 3 days before you depart.
So, mag-register na, wag nang mag-antayin na nasa airport na kayo bago mag-register para hindi na kayo ma-hassle, kabayan. I highly suggest it na before kayo umalis ng inyong mga bahay, pamuntang airport, 3 days before you depart, magrehistro na para wala na kayong maging problema kung kayo ay pupunta na ng airport. Doon naman sa may mga foreign spouse and foreign kids na mga dual citizen, yung balikbayan privilege ay na-extend po yun sa inyong mga pamilya. You as a dual citizen, pagkarating mo sa Pilipinas during arrival process, yung tatak mo sa inyong pasaporte is yung date of arrival lang. Wala yung 1 year, walang ganon. Kasi sa ibang category din yung nagtatatak sila ng 1 year. You as a dual citizen, tatak lang ng arrival date. Pero kung kasama mo yung foreign spouse mo and foreign kids, nag-a-apply ang balikbayan privilege sa kanila for as long as magkasama kayong babiyahe. That's how it works. Dapat magkasama kayong bumiyahe at dapat sabay kayong ma-process sa immigration. At mabibigyan ng 1-year balikbayan visa yung iyong asawa at iyong mga anak. Kailangan lang magpakita ng proof of filiation, gaya ng marriage certificate, kung kasama mo yung foreigner mo na asawa, or birth certificate kung kasama mo naman yung mga foreign kids mo. So, yun lang. Sayang din yung 1 year, lalong-lalo na kung magtatagal kayo sa Pilipinas. Kasi ikaw na dual citizen, unlimited yung stay. You can stay in the Philippines indefinitely. Sa travel insurance, may ilan-ilan pa rin tayong nagtatanong dito kung mandatory pa ba. Kasi it used to be mandatory. Ngayon, hindi na po siya mandatory. Optional na po ang travel insurance, but I highly suggest if you guys can swing it, bili kayo ng travel insurance kasi it could protect you for any delays, for any canceled flights, lalo na doon sa mga bagahe ninyo kasi included na yon. Makakatulong talaga. Or kung may emergency man kayo sa Pilipinas. Siguraduhin lang ninyo na yung travel insurance na nabili ninyo ay magagamit nyo sa Pilipinas kasi may mga ilan-ilan na hindi siya pwedeng gamitin overseas. Sa mga unvaccinated, may nabasa ako sa isa sa mga comment na unvaccinated ako, nagre-require pa ba sila ng RT-PCR test or antigen? No, matagal na itong lift. Siguro, more than 1 year na na-lift ang protocol na ito. Kasi may mga ibang kabayan tayo na hindi talaga aware sa mga latest travel requirements or ano yung mga protocol na ngayon sa Pilipinas. So, as unvaccinated, you guys can travel to the Philippines freely. So, wag nang mag-alala doon sa mga kabayan nating ayaw umuwi dahil yun nga, baka mag-require ng RT-PCR test or antigen. Wala na po yun. Matagal na po yung wala. Pwede na po kayong umuwi. Departure para sa mga dual citizens. Ito, medyo may kalituhan din ito pagdating sa e-travel. So, doon sa mga dual citizens natin na kabayan, kapag gagamitin ninyo ang inyong mga Philippine passport. May foreign passport kayo, may Philippine passport din kayo. Kapag gagamitin ninyo ang inyong mga Philippine passport, paalis ng Pilipinas, required kayong mag-register sa e-travel. Pero kung hindi nyo naman gagamitin, kung yung foreign passport lang yung gagamitin ninyo paalis ng Pilipinas, hindi na kayo required. Kasi ang e-travel, required lang po ito para sa mga Philippine passport holders. Sa mga dual citizens, kapag ang stay nyo sa Philippines is more than 1 year, dito pa lang magre-require na magbayad ng travel tax. So, kung less than 1 year, hindi ito required ha. Hindi kayo sisingilin. So, 1 year and up, yung stay nyo sa Pilipinas, as a dual citizen, magbabayad ka na ng travel tax. May 2 options ka. Pwede ka magbayad online ahead of time or pwede ka rin magbayad sa airport. Kasi may mga counter po sila doon para magbayad ka ng travel tax. So, ito na lang talaga yung hinihingi nila kabayan kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas or paalis man. Minsan, nalulungkot ako sa ibang comments na bakit ang daming arte ng Pilipinas, third world country lang naman tayo. It doesn't matter. Kasi each country has its own rule. At ito yung rule ng Pilipinas. Wala tayong magagawa. Hindi mag-a-adjust ang Pilipinas sa pagmamaktol ng ibang kabayan natin na ang dami-daming requirements. So, simple lang naman yung kabayan. Kung gusto mo talagang umuwi na Pilipinas, follow the rules. And if you cannot follow the rules, hindi ka makakauwi. That's just the reality of traveling to the Philippines. Gaya ng pagtatravel mo sa ibang bansa. May ibang mga bansa na simple lang talaga yung mga requirements nila. Unfortunately, sa Philippines, medyo may mga listahan sila sa mga travel requirements na pauwi
na mga kabayan natin. And for sure, they have come up to a reason why they are implementing these travel requirements. So, ang magagawa lang talaga natin kapag uuwi tayo ay i-follow na lang ang rules para walang hassle, walang delay, at walang stress on your part. So, ito mga ating latest travel updates patungong Pilipinas para sa mga dual citizens para sa buwan ng Agosto 2024. Maraming salamat kabayan sa patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Ethan Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa videong ito at sasagutan po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng pumuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.